Good day mga ka-sports natin dyan, at dahil nga papatapos na ang PVL All-Filipino Conference Preliminaries ay papasok na nga tayo sa Battle for Knockout na mga ka-sports. Tournament format ay bago na nga. So dito na talaga magkakasubukan at mata-challenge ang ibang mga team, sapagkat medyo masasabi ko na walang pag-asa talaga ang mga nasa laylayan, dahil ang mga makakaharap nga nila yung mga nasa mataas na standing. Mukhang kakaiba ngayon ang format at parang ginawa na lang nila itong praktisan, dahil biruin mo yung mga nasa number 1, number 2, number 3 na standing, ang lalabanan nila yung nasa number 10, 11, 12. OMG mga ka-sports, talagang nakakalungkot naman to para sa mga nasa mababang standing, dahil nga makakasagupaan nila yung mga malalakas na team. Sino-sino ba ang mga maghaharap? Well, knockout qualifiers na tayo mga ka-sports, at pagkatapos nga ng knockout qualifiers, yung best of 3 ang kanila naman paglalabanan. So ibig sabihin 6 na team ang matitira at mag-aagawan nga sa final 3 mga ka-sports. At syempre ang labanan na nga dito ang bronze medal, 4th place, silver medal at gold medal. Sino ba ang magcha-champion at paano ba ang format ngayong nasa second round na tayo? Well, panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malinawan kayo kung ano-ano ba ang mga team na favorite ninyong makakaharap or makakalaban nga nila para sa knockout qualifiers. Dahil nga eto na, magkakaalaman na para sa inyo sino ba talaga ang papasok. Panoorin hanggang sa dulo, pero bago ang lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. So bagong format na nga tayo mga ka-sports pagdating dito sa knockout qualifiers, at maglalaban-laban talaga sila at may matitirang 6 na team na maglalaban-laban para sa best of 3 para sa finals. At sino-sino ba ang mga maghaharap muna? Dito na muna tayo sa tournament na bago nga nilang format sa knockout qualifiers. Ang Creamline Cool Smashers ay nananatiling nasa number 1, at ang last nilang makakalaban ang Galleries Towers High Risers. So ibig sabihin hindi na mababago ang standing ng Creamline. Mananatili silang nasa number 1, at ang pinaka nasa laylayan nilang makakaharap ay ang Capital One Solar Spikers. Susubukin nga ng Capital One na nasa number 12 standing ang nasa number 1 standing na Creamline. So ibig sabihin talagang papasok talaga sa final 6 ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Malinaw na malinaw ito. At ang pangalawa naman na team na nasa pinakamataas na standing ay ang team ni Brock Van Sickle, ang Petrogas Angels. At mukhang sure win na rin ang nasabi nating Petrogas, dahil ang nasa 11 standing naman ang kanilang makakaharap. Walang iba kundi ang Next Led Chameleons. So ibig sabihin pasok na pasok sa banga ang nasabi nating Petrogas Angels para rin sa final 6. Mukhang easy win na naman ang mangyayari nito, dahil Next Led Chameleons ang makakalaban nga para sa knockout qualifiers. At syempre matatanggal na nga dito ang Capital One, dahil matatalo naman sila ng CCS, at matatanggal na rin sa final 6 ang Next Led Chameleons, dahil alam natin na malakas ang kupunan ni Brock Van Sickle. Well, tingnan natin, malay natin alatin rin muli ang Petrogas at ang Creamline at manalo ang mga nasa laylayan, pero suntok sa buwan ito. Sure win na dito ang CCS at ang Petrogas, at narito pa nga ang mga natitirang mga maglalaban-laban para sa knockout qualifiers. Vanny Gandler, ang last na makakaharap nila sa prelims ay ang kupunan nga na tinatawag ng kanyang mga fans na si Barbie Ivy Laksina. Well, walang pag-asang manalo ang Akari sa Signal, kung kaya nasa number 3 standing pa rin ang nasabi nating Signal HD Spikers, at ang makakalaban nga nila ay ang Galleries Towers na nasa laylayan rin na standing. At pagdating naman sa top 4, ang PLDT, ang kanilang makakalaban ay ang nasa laylayan rin na standing ang
Foxes. At mukhang walang pag-asa rin ang Farm Fresh na manalo sa PLDT dyan. At para sa knockout qualifiers nga, maghaharap muli ang Choco Mucho at ang Cherry Tigo. At sure tayo na papasok sa Final 4 ang team ni Sisi Rondina at kayang-kaya nilang talunin ang Cherry Tigo. At eto nga ang nagdidelikado dito mga ka-sports, isa rin ng mga nasa laylayan na standing ang nasabi nating Thunderbills, pero malakas sila. Sila ata makakapasok sa Final 3 dahil tatalunin nga nila ang Akari Chargers. So baka may chance talaga para sa battle for best 3 nga ang Thunderbills dahil ang kupunan nga ni Ibiang, ang Akari ang nangaganib na malibwak sa top 6. So ayan na nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakita ang mga maglalaban-laban para sa knockout qualifiers sa next round. Sino ba ang aabante sa top 6 at sino ang makakapasok sa best of 3 battle? Sa tingin nyo, ang inyong hinahangaan na ba na Creamline Cool Smashers or ang Petrogas Angels or ang PLDT or iba pang team? Pero para sa akin, sa tingin ko ang aabante talaga sa best of 3 para sa maglalaban-laban sa gintong medalya ay ang Creamline at ang nasabi nating Petrogas Angels. Subalit, wag rin natin maliitin ang PLDT at ang Zeus Coffee. Baka may chance nga rin sila para sa Battle for Gold. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka muli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless. At syempre, comment na kayo kung para sa inyo sino ang papasok sa Battle for Best 3. Thank you so much. God bless.